nyo sa pinagpalang umaga, kapatid! Hallelujah! Praise the Lord Jesus! At ngayon, napakaganda po umaga. Ang binigay po sa atin ng ating mahal na Panginoon. At ngayon, patuloy po tayong manahan sa kanyang kaluwalhatian sa umaga po ito. Sige po, minsan po tayo po magtaas ng ating mga kamay. Hallelujah, Jesus. We bless your name, Father God. We honor you, we glorify you. Tuloy na Panginoon, maraming salamat po Diyos sa napakagandang umaga na ito na patuloy mo binigay, pinagkaloob sa bawat isa. Salamat po Panginoon sa pag-asa na patuloy mo ginagawa, O God. Salamat po Panginoon na tuloy nga sa umagang ito, Diyos. Lahat po ng aming mga nais, Panginoon, lahat po ng aming mga panalangin ay patuloy na tutugunin mo, Diyos. Yaman ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Mga anak mo na wala pa po rito, Diyos, idako mo ang kanilang mga paniyapak, O God. Upang sama-sama po kaming magpupuri, sasamba sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Tunay nga, Lord, lahat po namin inaasahan mula sa iyo, Diyos, ay patuloy mo yung pagkaloob, Panginoon. Nais po namin maringgan na yung banal na salita sa umagang ito. Tumo ang aming mga puso at isipan upang patuloy namin maunawaan ang lahat ng kapahayagan mo, Diyos, mula sa iyong abang lingkod na gagamitin mo sa umagang ito. Patuloy kang mapapurihan sa bawat buhay ng bawat isang narito, Panginoon. Sumayo lahat ng papuri, pagluwalhati, pasasalamat sa tayong pangalan na Jesus at magsabi ng Amen! Follow po natin sa buhay po ni Pastor Leandro Santiago. Amen! Nagagalak po ba ang bawat isa? Tayo po ay itong umaga na tayo. Ito po yung umaga na inilaan ng Diyos para sa atin na tayo magsaya magpuri. Kalimutan muna natin yung mga problema natin, yung mga anong simulanin natin. Tayo po magsaya sa Panginoon. Ito, awitin natin ang banal ng Panginoon. Hallelujah! Bigyan ang sutura sa best na Diyos sa Panginoon.
Banal, Panginoon. Banal, 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 banal ang Panginoon. Banal, 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 banal ang Panginoon. Banal, banal, banal ang Panginoon. Banal, banal, banal ang Panginoon. Napupunan sa buwan at nihan ang kanyang kapangyarihan. Nanuhuli
Taas natin ang ating kamay. Tanda ng pag-alay natin ng awitin. Anong una natin inaalay ang ating mga puso sa pag-awit. Inuligid. Narito kami, Panginoon. Makita mo aming mga puso. Susumamo, oh Diyos ako, yakapin mo. Ayoko na sa'yo ay malayo. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang siyang pag-asa ko. Isa pa yung digin. Itong dalangin sa puso at damdamin, maghari ka sa akin, nagsusumamo, o Diyos ako, yakapin mo. Ayoko na sa'yo at malayo. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang siyang pag-asa ko. Ang natin, mountain. Kasambahin itong puso, itatangal sa buhay ko. Sa bawat sandali, nasakak ka. Salamat at ika'y nariyan. Ika'y luway hatiin, ngalan mo'y sasambahin. Iririnutin, pag-ibig mo sa akin, ikaw ay pupurihin. Sa araw na sasamba tayo sa Panginoon, lahat tayo ay magpigil ng ating mga mata. Tayo ay tumayo lahat. Tayo ay sasamba sa Panginoon. Iyong itong dalangin sa puso at damdamin, maghain ka sa akin, nagsusumamo,
Huwag mo iniwan, tapat ka ng sandigan, magsusumba mo. O Diyos, akong yakapin mo, ayoko na sa'yo ay malayo. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang siya. Pag-asa ko, sasambahin ko ang puso, itatangal sa buhay ko. Sa bawat sandali, nasasaktan, salamat ka. Ikaw nariyan, ika'y luwalhatin, ngalan mo'y sasambahin. Ililimutin, pag-ibig mo sa akin, ikaw ay purihin. Sasambahin ito ang puso, itatangal sa buhay ko. Sa bawat sandali, nasasaktan, salamat ka. Ika'y nariyan, ika'y luwalhatin, ngalan mo'y sasambahin. Ililimutin, pag-ibig mo sa akin, ikaw ay purihin. Tuloy pa natin sa bayan. Tuloy na itaas ang pangalan ng Panginoon. Walang katulad, walang bayo. Wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon. Magpakailanman, Panginoon. Sa bawalagan, wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon. At magpakailanman, Panginoon. Tataas, ihahayag, pangalan mo, itatanggap, ang pasambahan.
Salamat, Panginoon. Sa aming mga buhay. Ninalog namin ang aming mga puso sa pag-ahawit sa iyo. Lord, patuloy mong turuan ng bawat isa sa amin. Patuloy kang sanday na awitan. Maging ang mga kabataan, Lord. Patuloy silang turuan ng mga awit sa iyo ng buong puso. Lord, may plano ka sa kanilang mga buhay. Ang plano mo, Lord. Napakaganda sa mga kabataan to sa lahat sa amin. Magandang plano mo sa aming mga buhay. Lord, salamat doon sa pag-awit namin. Na naging mabangong sa misa yung harapan. Ang presensya mo patuloy. Maranasan namin sa pasimula hanggang pagwawakas, Lord. Lord, ikaw may ali ng gawain mo, yamang gawain mo ito, Lord. Patuloy ka magpatotoo, Lord. Magparanas, lalo na ang gagamitin mo sa iyong salita, Lord. Patuloy mo siya, Lord, i-anoint, Lord. Bawat sa amin, Lord. Papasalamat ngayong umagang ito. Kaya sa iyo lang namin binabalik ang lahat ng papuri pasalamat. Katanging makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, Amen. Amen. Sino pa may sabahan pa natin na malakas? Na malakas! Na malakas po! Amen! Hallelujah! Ating Diyos! Glory to Jesus! Sa tunay nga binabati po natin muli ang bawat isa na isang pinagpala at masayang umaga mula po sa buhay po ng ating mga minamahal na kapatid sa lugarin po ng Angona chapter. Amen. Hallelujah. Sige po tayo ng Hallelujah. In 1, 2, 3. Hallelujah! Buhay na talaga ang mga anak ng Diyos. Dahil tunay nga napakasarap po sa presensya po ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Kaya po hindi na po natin patagalin at narako na po tayo sa isang bahagi ng gawain po ng Diyos na kung saan ang ating pagsunod ay sa larangan po ng pagbibigay ay ang ating pagpapala. Amen? Hallelujah! Ang lahat po ng sumusunod sa larangan ng pagbibigay ay tunay ng pinagpala. Hallelujah! Praise the name of Jesus. At tunay nga lahat po ng pangako po ng ating Diyos. Amen. Ay tunay ng pinatotohanan po ng ating mahal na Panginoon. Wala pong pangako ang ating Diyos na pinasinungalingan niya. Amen po ba? Lahat po ng pangako ng Diyos mula sa pagbibigay. Amen. Kung ano man po ating tinanim, yun po ating inaani ngayon. Naniniwala po ba kayo doon? Na kung ano man po yung ating itinanim sa kapanahunan po ito, ayun po yung inaani po natin ngayon. Kaya kung ano man po yung itinatanim o pinagkakalong mo sa harapan na ito, amen, yun din po yung ating tatanggapin sa Diyos. Kaya kung ngayon wala ka pang binibigay, kapatid, amen, tunay nga ang Diyos ay maasang patuloy kang mag-desire na makakapagbigay ka sa Panginoon. Amen po ba? Sino po ba dito yung mga nag-desire lang nung araw? Hindi nung araw, ang tagal na nung mga panahon na hindi pa siya marunong magbigay, pero nagde-desire siya na, Lord, gusto kong magbigay. Amen. Di ba po nag-start po tayo sa ganun, na hindi naman po talaga tayo agad na turuan na magbigay eh. Hindi pa po tayo nakaunawa sa pagbibigay po sa larangan ng pagkakaloob. Pero naniniwala po ako na ang Espiritu Santo ang siyang nagturo po sa atin na makakapagkaloob po tayo ng nararapat. Amen. Nung karapat dapat na pagkakaloob sa Diyos. Amen. Ano po ba yung karapat dapat? Amen. Sabi nga po mula po sa tithes, amen, ang nararapat po doon ay yung 10%. Amen po ba? 10% mula po sa ating pinupukunan ng yaman. At doon pa lang po, amen, pinutuhanan na ng Diyos na bubuksan niya ang burangawan ng langit sa lahat na nagbibigay po mula sa tithes. Kaya po mga kapatid, tithes pa lang po yun, wala pa po yung offering, wala pa po yung
yung Pastor's Love Gift. Paano, what more pa po kung lahat po yung nabigyan po natin. Amen. So, doble-doble, triple na po yung pagpapalang nakakamit po natin sa kapanahonan ito mula sa ating Diyos. At tunay nga po na wala namang pong ibang magbe-benefit sa pagbibigay, kundi ikaw. Sabihin mo, ako! Oh, amen. Sino po ba yung nagbigay? Amen. Kung ikaw yung nagbigay, ikaw rin yung magbe-benefit mo. Ibabalik rin sa'yo ng Diyos kung ano yung kapakinabangan na pinagkaroon mo sa gawain po ng Diyos. Kaya po, wala pong talo sa pagbibigay po sa ating mahal na Panginoon. Sino na po ba dito na talo nung nagbigay sa Diyos? Praise the Lord. Wala po, no? Lahat po tayo panalo! Amen! Panalong-panalo ang nagbibigay sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, amen, hallelujah, may mga nagulat ata. Tumingang, wala po ibang susi sa bukas na kalangitan kundi ang pagkakaloob sa Diyos. Kaya sa oras po na ito, magbigay po tayo ng punong-puno ang kagalakan sa ating mahal na Panginoon. Sino ba tayo magbigay? Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, at patuloy po tayong makapag-extend po ng ating mga kamay sa offering bucket po na ito. Hallelujah! Muli po, Panginoon, itinataas po namin ang aming mga kamay. Tanda po ng pag-surrender po namin at ipinagkakatiwala po namin ang lahat po ng aming pinagkaloob sa umagang ito. Tunay nga lahat po ng pangako mo, Lord, ay pawang yes and amen. Patuloy na nararanasan ng aming mga mahal sa buhay, ng aming mga buhay sa larangan po ng pagkakaloob na walang talo, kundi patuloy kaming panalo sa bawat pagbibigay po namin sa iyo, Diyos. Tunay nga, Lord, hindi kailanman kami nagkulang. Bagkus patuloy mo i-multiply ang lahat ng mga salapi na ito, Panginoon. Ang lahat ng mga kaloob na ito. Patuloy mong ini-increase ang bawat biyayang ito upang patuloy na magamit sa iyong banal na ministeryo. Upang patuloy na magamit sa mga kaluluwang patuloy mong mailapit sa iyong banal na harapan. Tunay nga, Lord, wala pong sayang ang bawat pinagkakaloob po namin. Lahat po ito ay kagamit-gamit sa ubasan po ng Diyos. Kaya panalangin po namin, Panginoon, sa lahat ng aming aspeto ng aming mga buhay. Patuloy mong pag-umapawi ng bawat isa, O Diyos. Ang lahat ng aming mga bank account ay patuloy mong daluyan ng pagpapalang walang katulad, walang kaparis na nagbumala sa iyo. Ang aming mga negosyo, Diyos, ay panghawakan mo, O Diyos. Ikaw magpalago nito, O Diyos. Ikaw magpadami nito, O Diyos. Ikaw patuloy ng bigay sa amin ng biyaya na walang kaparis, walang katulad, O Diyos. Kaya tunay nga marapat lamang namin ibalik sa iyo ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng kadakilahan, ang lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Ala po magsabi niya, Amen. Amen. Yes, Jesus. Sige po, patuloy po tayo sa kaluwalhatian po ng ating Diyos sa buhay. Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Huwag po natin hayaan ma-distract po tayo sa oras po nito. Yaman naniniwala po ako. 2 man, 3 nagkatipon-tipon na naroon sa ating kalagitnaan ng ating mahal na Panginoon. Narito po siya sa ministeryo ng Victorious Miracle Jesus Ministry. Buhay po ang ating Diyos.
ang ating mga buhay, ang ating mga puso ay bukas na bukas po upang patuloy po nating matanggap ang bawat kapahayagan po ng ating mahal na Panginoon. Mula po sa kanyang banglingkod, Man of God, Brother Mark Anthony Estrella. Dito patuloy po tayo umahat sa Panginoon. Itan po natin ang Diyos dahil siya po ay mabuti. Sa mundong ito, binigyan mo kami ng pagkakataon ng gawin para salamat po. Ang mga buhay na ito ay para sa aming sasalusaluan ng mga salita mo. Ikaw po ang mangusap, kada Holy Spirit.
Panginoong Jesucristo. Maghari ka po sa buhay ng bawat isa. Mataas ka at mababa ngayon dito. Sa iyong karangalan, pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, everybody say, Sige po, palakpakan po natin ng malakas na malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya, sige po, tayo po ay maupo. ayon po, muli po, isang mapagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa na tayo po ay muling nagtatipon-tipon at sa ating nanay sa pananampalataya ay muli po tayong pinagtatiwalaan na muli po sa inyo makapag-share po ng salita po ng Panginoon. Kaya mula po sa Victorious Miracle Jesus Ministry at sa pangunguna ng lingkod ng Diyos, Pastora Richie Itradan, ay bumabati po sa lahat ng mapagpalang araw po sa buhay ng bawat isa. Kaya yun po na yamang po ito ay linggo na para po sa Panginoon, na hayaan po natin na siya po yung ating mapag-usapan. Na dito po mayroon po tayo na isulat na ating pinaghandaan para may pamahagi po sa buhay po ng bawat isa, sapagkat hindi po basta-basta po na isulat, kundi ito po ay habang tayo po ay nananalangin ay isinulat po natin. Kasi po napakahalaga po mga minamahal ng pagsusulat. Dahil po sinabi po ng Diyos sa aklat po ng Haggai chapter 2 verse 3. Sa Haggai chapter 2 verse 2 and 3. Na doon po kasi na kapag tayo pong lahat ay inaanyayahan po ng Diyos na kung ano man yung sabihin niya, ipahayag ng mga lingkod ng Diyos, tayo daw po ay dapat isulat po natin. Kasi hindi daw po natin lahat ng napapakinggan ay naaalala pa po. Pero kapag daw po ito natin na isulat ay maaari mo pa po siyang maalala. Na malalaman mo muli kung ano po yung sinabi po ng Diyos sa ating mga buhay. Na dito po ay napamagatan po ito sa, sabi po dito, hindi makakaranas ng kamatayan ang mga taong nakipag-isa kay Kristo. Ito po yung pamagat ng ating tatalakayin po sa umaga pong ito. Na bagamat hindi po tayo teacher, na hindi po tayo pinagkalooban bilang isang guro na magturo po sa inyo, ay hayaan nyo po na sa mga kunting bahagi ay mauunawaan po natin kung bakit po hindi makakaranas ng kamatayan yung mga tao na nakipag-isa daw po sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kasi baka sabihin yung Brother Mac, lahat ng tao na naglingkod sa Diyos namatay. Opo, namatay yung kanilang physical na pangangatawan, ngunit ang kanilang mga kaluluwa ay nananatiling buhay. Sabi po sa aklat po ng Roma chapter 8, tayo po ay magbukas. Sabi po sa aklat ng Roma chapter 8 verse 1 and 2, na ito po ay sinulat at sinabi ni Apostol Pablo. Sabi po dito, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritu nagbibigay buhay, dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Muli po, yung pamagat po natin, hindi makakaranas ng kamatayan ang mga taong nakipag-isa kay Kristo. Sabi po sa verse 1, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Na yung nakipag-isa daw po sa ating mahal na Panginoong Jesucristo ay wala na daw pong hatol sa kanilang mga buhay. Dahil magkaiba po kasi yung nakipag-isa ka sa Panginoong Jesucristo kaysa sa nakilala mo ang Panginoong Jesucristo. Ulitin ko po, magkaiba po yung nakipag-isa ka sa Panginoong Jesucristo kaysa sa nakilala mo ang Panginoong Jesucristo. Yung makilala mo ang Panginoong Jesucristo, maaaring hindi mo siya napaglingkuran. Na maaaring nakilala mo siya pero hindi ka totally sumunod po sa Kanya. Pero yung nakipag-isa ka po sa ating mahal na Panginoon ay ito po yung talagang kahit yung buhay mo kapalit, mapaglingkuran mo lamang ang Panginoon.
Na, di ba po, napapansin po natin na kahit pagod na pagod tayong magtrabaho, pero pinipilit pa rin po natin na sa araw ng linggo na tayo pa rin po ay maglingkod sa Kanya. Kasi bakit po? Tayo nga po ay nagipag-isa sa ating mahal na Panginoon. Na hindi lamang po natin siya nakilala, kundi tayo mismo ay gusto po natin na, Lord, huwag mo po akong hihiwalay sa iyo. Dahil sabi po na sa verse 2, sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay, dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kamatayan at ng kasalanan at kamatayan. Nang dahil po pala nung nakipag-isa po tayo sa Diyos, yung espiritu ng kamatayan at kasalanan ay nawala daw po sa atin. Ibig sabihin, nung tayo po ay hindi pa naglilingkod sa Diyos, tayo po ay mga makasalanan. Na yung puso't isip natin ay punong-puno ng karumihan. Kasi bakit? Hindi nga po tayo, wala pa tayo sa kautusan ng Espiritu Santo. Na hindi pa po tayo nakikipag-isa sa anak ng Diyos na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Na napakahalaga po ng tayong mga anak ng Diyos ay kailangan po natin na makipag-isa po tayo sa Kanya. Kasi bakit po? Na kahit sinabi po sa aklat ng John chapter 1 verse 12 na ang sino mang tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, siya ay tatawaging o bibigyang karapatang tawaging maging mga anak ng Diyos. Ngunit sabi po dito sa Roma, na hanggat hindi ka pinaghaharian ng Espiritu ng Diyos, hindi pa rin ikaw masasabing anak ng Diyos. Kasi bakit po? Maraming tumanggap, sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, maaaring lumipas yung 1, 2 buwan, 3 2 buwan o 1 taon, maaari po silang tumalikod o mawala. Ngunit yung mga tunay na nakipag-isa sa Diyos, may pagsubok man o wala, sila po ay mananatili sa Kanya. Naunawaan po ba natin? Para yun po, mga minamahal, na kailangan po natin makipag-isa sa Kanya. Kasi hindi natin kayang baguhin yung ating mga sarili. Dahil kahit anong pilit nating baguhin yung sarili natin ay hindi po natin ito magagawa. Yung ating mga pananalita, pamumuhay, hindi po natin ito kayang baguhin. Sino po ba yung may kapangyarihan para mabago po tayo? Walang iba po kundi ang ating mahal na Panginoon. Kasi bakit po? Sabi po sa aklat ng 2 Corinto chapter 5 verse 17. Basahin po natin. Na kinakailangan po natin. Sabi po sa 2 Corinto chapter 5 verse 17, ito po pa rin ay sinabi ni Apostol Pablo. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito ay napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo na ibinigay niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng gayon. Ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Na ang nakipag-isa na daw po sa ating mahal na Panginoon, ay isa na daw po siyang bagong nilalang. Wala na daw po yung dati niyang pagkatao, sa halip siya po ay napalitan na ng bago. Na tayo po kasing mga tao, maaari rin po tayong magbago. Maaaring baguhin natin yung pananamit natin. Maaaring dati tayong maitim, ay maaari po tayong magpaputi, na kahit anong pangit po natin ay kailangan pag nag-makeup po tayo, kaya po tayong pagandahin. Na sa madaling salita, kaya nating mabago yung panlabas po nating anyo. Na yung maaari na yung pinapanood mo na mga worldly, maaari mong pwede mong pakinggan muli yung mga godly, na maaari na yung mga ginagawa po natin hindi makamundo, maaaring gagawin natin yung makalord na yung mga bagay na panlabas, maaari po natin itong baguhin.
pero yung panloob po natin. Ito po yung hindi po natin kayang baguhin. Kasi, maaaring na, tulad nga po na nagme-make up, dati hindi ka nagme-make up, ngayon nagme-make up ka na dati kulay black yung buhok mo, ngayon kulay brown na nababago po natin. Sa madaling salita, yung mga panlabas po natin, na yung mga bagay na madalas makita ng tao, yun po yung ating nababago. Ngunit sinabi po sa salita po ng Diyos, ang nakipag-isa na kay Kristo ay isa na siyang bagong nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao, sa halip ito ay napalitan na ng bago. Na ibig sabihin po na tayong mga taong nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo, siya po yung magbabago po sa atin. Na kung sino yung creator, siya rin po yung author ng change. Siya po yung magbabago po sa ating mga buhay. Dahil siya po yung lumikha po sa atin. Di ba po? Ganun po napakahalaga. Na yung pagkikipag-isa po natin sa Diyos, na dati mura po tayo ng mura, tapos ngayon nakontrol na. Wala na kasi bakit? Yung Holy Spirit kumikilos na. Nung dati matampuhin tayo, lagi nasasaktan yung puso po natin na pagsasabihan lang. Kahit mali yung ginawa natin kapag itinuwid tayo, tapos tayo pa yung galit. Di ba po ganun dati? Na kapag pinapagalitan ka, mas galit ka rin. Na pag pinagsasabihan, kapag sasabihan mo rin siya. Di ba po? Ganun po tayo dati. Ngunit magkaiba po dito ngayon. Dahil nung nakipag-isa na daw po tayo sa Diyos, ay bago na daw po tayo. Na yung ginagawa mo dati na makamundo ay hindi mo na dapat gawin ngayon. Kasi bago ka na nga po. Dahil sinabi nga po dito na wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip siya ay napalitan lang ng bago. Na hindi ka masasabi na napalitan na ng bago kung yung ginagawa mo na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, yun pa rin. Kasi may tulad lang po yung bago at luma kapag siya po ay pag may nakita kang luma at may makita kang bago, doon mo lang marirecognize yung isang paraan. Na, kaya tayo po, halimbawa, tayong naglilingkod sa Diyos ng totoo at ihambing mo sa mga tao na hindi naglilingkod sa Diyos ng totoo. Makikita mo yung pagkakaiba sa kanilang mga buhay. Kahit sabihin natin parehas po tayo mga Kristiyano, minsan po may nagsasabi po sa atin na Katoliko daw po sila, ayaw nila makinig ng salita ng Lord, na parehas lang din daw po ng Diyos yung pinaglilingkuran natin. Ako po, di po ako pumapayag na parehas lang ng Diyos yung pinaglilingkuran po natin. Papayag ka ba yung sa kanila rebulto, sa iyo espiritu? Na pag iniwan nila yung rebulto nila, hindi nila kasama ang Diyos. Di ba po? Na kailangan pa po nila na maglatag ng kandila para magkaroon ng liwanag yung Diyos po nila. Tayo, yung Diyos po natin ay espiritu. Na siya yung liwanag ng ating mga buhay. Na kahit sa madilim na lugar, siya po ay magliliwanag. Na yung mga kaibigan mo, katrabaho mo na punong-puno ng lungkot, problema, hinanakit, tampo, sama ng loob, kaya mo silang pagliwanagin. Kasi bakit po? Nang dahil sa Diyos na nakatira sa buhay mo. Iyong rebulto hindi makakatira sa kanilang mga buhay. Pero ang Panginoong Jesucristo na Espiritu, siya po ay titira sa atin. Sinabi po ito ng unang Corinto chapter 3 verse 16 na tayo daw po yung buhay na templo ng Diyos. Na ibig sabihin sa atin po siya nakatira. Kaya, huwag po kayong papayag na parehas lang yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Dapat huwag po kayong pumayag. Kasi bakit? Yung Diyos mo makapangyarihan sa kanila, patay, may mata, hindi nakakakita. May tinga, hindi nakakarinig. Di ba po? May bibig, hindi nakapagsasalita. Pero ikaw, lumuhod ka lang, mag-worship ka lang sa Kanya. Siya po ay mararanasan mo kahit hindi mo nakikita. Ganun po yung pagkakaiba ng Diyos natin at Diyos nila. Yung Diyos nila kapag iniwan nila sa tahanan nila, wala silang Diyos kapag umalis sila. Tayo, saan man tayo pumunta, kasama natin ang Diyos. Kasi bakit po? Sabi sa Hosea chapter 1 verse 9 na hindi ko kayo iiwan at hindi ko kayo pababayaan.
Sabi sa Mateo chapter 28 verse 20 na hanggang sa katapusan ng mundong ito, ako'y kasama nyo. Ibig sabihin saan man tayo pumunta, ang Diyos ay ating kasama. Kaya kapag pumahayag ka na ang Diyos mo ay parehas lang sa kanila, ay makaribulto din yung sinasamba mo. Di ba po? Kinakailangan natin na unawain, kilalanin yung Diyos po natin pinaglilingkuran. Kasi bakit po? Sabi sa Colossus chapter 1 verse 15, si Kristo yung larawan ng Diyos na hindi nakikita. Eh kung pinaglilingkuran mo yung Diyos na nakikita, eh hindi yun si Kristo. Halimbawa, di ba po, kapag yung mga revolto, hindi po sila pare-parehas ng mukha. Halimbawa, ihalin tulad na lang po natin si Maria. Di ba po, sa isang lugar, makita mo yung revolto niya, si Maria. Tapos sa ibang lugar, ay hindi na po sila magkabuka. Pero parehas po sila ng pangalan. Halimbawa, kung ikaw ay igagawa ka ng revolto, tapos hindi mo kamuka, ano kaya mararamdaman mo? Na napakaganda mo, napakagwapo mo, tapos yung ginawa para sa'yo ay pangit. Ano kaya mararamdaman mo? Di ba po? Picturean ka nga ng pangit yung pagkakapicture. Ano ba yan? Ang pangit naman nito, di ba po? Na nagagalit ka na. Kasi bakit? Maganda ka tapos yung ginawa para sa iyo ay pangit. Hindi po tayo pumapayag. Ganon din po ang Panginoon. Hindi siya papayag yung ginawa ng tao ay maging kamukha niya. Uulitin ko po, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. At sabi sa John chapter 4 verse 24 na dapat 23 to 24, ang Diyos ay naghahanap ng mga tao na sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Kaya sabi po ng Diyos, ang nakipag-isa na kay Kristo ay isa na siyang taong nilalang. Na yung sinasamba mo noon ay hindi mo na sasambahin ngayon. Dahil yung sasambahin mo ngayon, siya po ay Espiritu na po. Hindi natin nakikita. Kung paano yung hangin hindi natin nakikita. Sabi ni Haring Solomon, hindi mo alam kung saan nagmula yung pag-ihip ng hangin. Na, halimbawa, nasa kanluran na ba siya? Sa kanluran po ba siya nagsimula? O sa silangan? O sa timog? Di ba po? Di natin alam kung saan unang umiihip yung hangin. Ganon din daw po yung Espiritu. Hindi natin alam kung ano yung kanyang gagawin sa atin. Dahil kapag tayo po ay nakipag-isa po sa Diyos, talagang babaguhin niya po tayo. Tulad nga po ng lagi ko po pinapatuto sa inyo na nung nag-share po ako dito na dati yung pangalan po natin, Inaayawan. Pero ngayon hindi na po. Kasi bakit po naglilingkod na po tayo sa Lord? Na pag minsan umuwi tayong Bicol, Mag, ipag-pray mo nga to. Eh, dati, ay, nandyan na naman. Kasi yung mga pamangkin po ni Mama, kapag nandun na po ako, lalo na kapag mga 15, 16, mga nag-girlfriend na, ay nag-boyfriend na, pinapagalitan ko po sila, ang babata nyo pa. Kaya galit po sila sa akin. Lalo na pag yung mga bata, pag mga kupiyat, kinukurot ko yung mga mukha, pag umiiyak na, pinapagalitan po nila ako. Kaya minsan kapag paparating na po ako, inaalis na po nila. Na ibig sabihin, hindi nila ako gusto. Ganun po. Pero ngayon po, nung nagkipag-isa na po tayo sa Lord, na hindi na ganun yung turing po nila sa atin. Kasi bakit? Hindi na tayo yung dala-dala po natin, kundi ang Diyos na. Kasi bakit po? Kapag naunawaan mo kasing nagkipag-isa ka na kay Kristo, mauunawaan mo rin po yung sinasabi ng Galatians chapter 2 verse 20. Sino po nakaka-memorize? Na sinabi po doon na kasama po tayong naipako sa Panginoon. Na wala na po yung tayo. Tanggapin daw po natin na simula nung nakilala at nakipag-isa na po tayo sa Diyos ay wala na po tayo. Kundi siya na lang. Kasi kapag puro ikaw, baka sisitan ka na. Kasi gusto niyang laging nagmamataas. Kaya po siya ibinagsak ng dahil sa pagmamataas. Kaya tayo po nung nagkipag-isa na po tayo sa Lord, hayaan po natin na kahit sila yung mali, kailangan po natin magpakababa. Alam niyo po, sa isang katangian po ng Panginoon kapag siya po ay napaparatangan ng mali,
at pinagsasabihan ng mali, siya po ay hindi sumasagot. Ngunit pag pinagtanong na po sa kanya patungkol na sa pagiging anak ng Diyos, siya po ay nagsasalita. Ulitin ko po. Kapag pinag-aralan niyo po yung buhay ng Panginoong Jesucristo, sa kakabasa po natin, na ang Panginoong Jesucristo kapag tinatanong po siya ng mga Pariseyo, na kapag patungkol sa mga walang kabuluhang salita, hindi po siya sumasagot. Ngunit kapag patungkol sa pagiging anak ng Diyos at sa pagluluwalhati sa Ama, siya po ay nagsasalita. Tulad na lamang po nung sinabi sa Mateo chapter 21, na I think 22 verse 21. Ngayon po, ay 21 verse 22. Ngayon po yung sinabi po doon, na patungkol dyan po yun sa pagbibigay, na pinakitaan po sabi po ni Jesus, sino yung nasa larawan ng salaping ito? Na yun po, gustong gusto po ng Lord na kumilos po sa ating mga buhay. Na kapag patungkol sa salita po ng Diyos at patungkol na po sa paglilingkod po ng Diyos yung pag-uusapan, kapag alam mo na ang Diyos ay pinaglilingkuran mong totoo, huwag mo itong itago. Kasi yung paggawa ng masama, dapat po nating ikaya. Pero yung paggawa ng mabuti, huwag po tayong mahiya. Kasi bakit? Ako nga po noon nung nag-usap-usap po kami nila Brother Ninyo kasi parehas po pala kami magnanakaw noon ng manok. Kasi siyempre po kapag tambay ka po kasi kapag walang pulutan, kumukuha ka ng iba. Minsan may dalala, di ko po alam kung ergandit po yung parang baril po dito. Na yun po, akala nila ibon lang yung kukunin po namin. Pero malaking ibon na po pala. Na yun po, na nung nagkausap-usap po kami, nag-usap po kami patungkol sa mga nakaraan po namin. Hindi po namin yung pinag-usapan para mapahiya po yung sarili po namin. Pinag-usapan po namin yung kundi kung gaano kabuti ang Diyos sa aming mga buhay. Nung sabi niya, siguro kung hindi tayo naglilingkod sa Lord, sabi ko nga sa kanya, baka nakakulong na ako, kaya patay na ako. Kasi pag nahuli ka, talagang hindi ka makakaligtas. Na yun po, pero sa kahabagan po ng Lord tayo po ay niligtas. Kasi bakit po? Nung pinilit po nating makipag-isa po sa Diyos, ay binago niya nga po tayo. Na yung dati na gusto ko pera lang yung hawak po natin. Pero kasi mahilig po tayong magsugal noon. At nung November 5, 2021, November 3, pumunta po yung mga lingkod po ng Diyos sa Bicol. 2021 anniversary po ata yun. Na yun po, na una kong ipinalangin po noon sa Lord, Lord, wag mo na akong madaya pa sa pera. Kasi bakit po? Gusto ko noon yung pera eh. Kasi sugarol nga po, na kahit magnakaw ka basta makapagsugal ka lang, ibenta mo yung mga pag-aari nila kahit hindi sa'yo, makuha mo lang yung gusto mo. Makapag-ano ka lang. Pero, yun po yung idinil po natin sa Lord. Na Lord, huwag ka pong papayag na mapagnakawan kita, madaya kita. Kaya, sa kahabagan po ng Lord kapag nag-aano na po tayo ng pera, na mas gusto ko pa nga po minsan na hindi na po dumadaan sa ating kamay. Kasi bakit po? Mas gusto ko pong ibigay na agad sa Lord. Kasi bakit? Sa Kanya naman yun eh. Lalo-lalo na pag wala ka namang bibilihin na mga di na nga po tayo nakakabili ng pansarili po natin. Iba na yung bumibili po para sa atin. Kasi bakit po? Mas gusto po natin unahin na yung gawain po ng Diyos. Kasi naunawaan po natin kung gaano kahalaga yung pagliligtas ng kaluluwa. Isa sa pinakamagastos po na ginagawa po natin ay yung pagliligtas po ng kaluluwa. Kasi bakit po yung pangangaral wala po siyang bayad. Pero yung pagpunta sa papangaralan. Yung mga mission travel. Sabi ko nga sa Lord, Lord, nawa kausapin mo po si nanay, magkaroon po kami ng thank you offering. Kasi bakit? Pero hindi ko po siya sinasuggest kay nanay. Kasi una ko pong sinuggest sa Lord. Kasi bakit po? Napakahalaga po ng thank you offering po sa ating mga buhay. Kasi
Halimbawa, nung iniligtas ka po ng Diyos, nagpapasalamat ka sa Kanya. Dahil yung thank you offering po ay ginagawa po ito ng mga unang lingkod po ng Diyos. Na sa tuwing ginagawa po nila yun, ay pinaparangalan po sila ng Diyos. Kinakalugdan po sila ng Diyos. Na ganun din dapat po tayo. Na magkaroon po tayo ng desire, na magkaroon po ng thank you offering. Kasi bakit po? Halimbawa, nung iniligtas ka ng Diyos, mag-thank you offering ka. Mahaba pa man yung date o yung date ng iyong kaarawan, mag-thank you offering ka. Na halimbawa, may gusto ka na kunin sa Lord, mag-thank you offering ka. Kasi, nung nawala po yung cellphone ko, nang dahil sa wala pong thank you offering po dito sa atin, nung pumunta po ako sa Jayos, nag-thank you offering po ako. Kasi naalala niyo po yung sinabi ko dito na lahat ng ninakaw ng Diablo ay ibabalik niya, may tubo pa. Di ba po? Ngayon, isa lang yung kinuha niya. Ngayon nga, dalawa na yung cellphone ko. Kasi bakit po? Nanindigan po tayo sa sinabi po ng Diyos. Sabi ko, Lord, kasi nagkasala po tayo, kaya yun nawala. Pero sabi ko sa Lord, nung nag-repent ako, hindi pwede na mawala na yun bigla. Dumating po yung isang araw, nang dahil sa nag-thank you offering po tayo, isang linggo po pala, nakabalik lang po yung ibinalik pa po nung magnanakaw yung po natin, yung case, pero yung cellphone hindi na. Sobrang bait, nilagay pa po sa lalagayan po ng sapatos doon sa labas, doon sa second floor. Pero at least may ibinalik po. Dahil siguro na paalala po natin para magdamdam. Pero ang pinakamahalaga, wag po natin ipapanakaw ng diablo yung relasyon natin sa Diyos. Kasi bakit mahirap na ito ibalik? Ngayon po, nung nag-thank you offering po tayo sa Panginoon, dahil may gusto nga po tayong bilhin, ay sabi ko, Lord, ibibigay ko to sa iyo kasi may gusto ko. Minsan lang ako humingi sa iyo ng gamit, alam ko ibibigay mo ito. Ngayon po, nag-thank you offering po tayo sa madaling salita ay nung nakaraang araw lang po yun. Ngayon po, binigyan po tayo ng Lord. Pinaayos po natin yung mga cellphone, mga kasi dalawa. Ngayon po, hindi dalawa na po yung cellphone natin ngayon. Na bagamat hindi po yun yung gusto ko po, pero yung cellphone po, hindi po siya basta-basta iPhone po siya, tapos Vivo. Na yun po, kasi gusto po natin, kasi kaya po tayo humingi sa Lord. Kasi gusto po natin na kapag nag-live po tayo sa evangelism. Kasi tayo po kasi mga Kristiyano, kapag nakita po natin yung sarili po nating live, nakapokus po tayo sa pangangaral. Pero kapag unbeliever po yung nakapanood po doon, kasi hindi na makilala yung mga kanilang mga mukha, ay ilalampasan lang po yun. Di ba po? Gusto po natin na mas ma-bless pa po. Ma-bless yung mga nanonood. Kaya, nagdi-desire po tayo na makabili po ng bagong cellphone. Kaya yun po, na yung dati natin ginagawa noon ay hindi na po dapat natin gawin ngayon sa madali pong salita. Kasi kapag nalungkot ka, nagtampo ka, nagdaramdam ka, ay hindi mo matatanggap yung blessing ng Lord. Muli po, napakahalaga po ng thank you offering sa gawain po ng Diyos. Na yun po, ulitin ko lamang po, na yung ginagawa natin dati ay wag na po natin gawin po ngayon. Kasi ang nakipag-isa na kay Kristo ay isa na siyang bagong nilalang. Kasi bakit po wala na yung dati niyang pagkatao? Na kung yung una nakaligtas na daw po tayo sa kamatayan. Pero kapag kahit iniligtas po tayo ng Diyos sa apoy ng kamatayan, kung hindi po natin i-maintain yung kaligtasan na ibinigay po ng Diyos sa atin, baliwala yung kaligtasan na natanggap. Kasi bakit po? Yung kasunod po, kailangan na natin na lakaran yung gusto po ng Panginoon kasi bago na nga po tayo nilalang. Wala na yung dati nating pagkatao. Kung dati mura ka ng mura, huwag ka nang magmura. Kung dati magagalitin ka, matampuin ka, lagi ka nagdaramdam, may sama ng loob, lungkot. Ngayon, hindi na. Kasi bakit po? Bago na nga po tayong nilalang. Na nung binago po tayo ng Diyos, ano po dapat isa-isip po natin? Ang dapat isa-isip po natin ngayong binago na po tayo ng Diyos, basahin po natin ito sa aklat po ng Kolosas. Sabi po sa aklat ng Kolosas chapter 3 verse 1,
Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Na yun daw po, sabi po dito, na yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Na yun po mga minamahal kong kapatid, na ngayon daw po ay binuhay na po tayo. Kasi nung tayo po ay makasalanan pa, tinuring po tayo ay mga patay. Kasi wala po tayong relasyon po sa Panginoon. Na tulad nga po nung isinare po natin nung una po dito na yung buhay po natin, yung buong pagkatao po natin, ay nabubuo po tayo ng tatlong sangkap. Na mayroon po tayong espiritu, kaluluwa, at katawan. Na kapag tayo nagkasala, yung espiritu po ng Diyos ay mawawala po sa atin. Na yung masusunod na po natin, dahil na maghahari na yung kaluluwa, ay yung free will po natin, hindi na yung God will. Kasi wala na po yung espiritu ng Diyos na nagpipigil na makagawa po tayo ng kasalanan. Kaya yun po mga minamahal, na nung tayo po ay patay daw po ng dahil sa ating mga nagawang mga kasalanan, mga pagkukulang po natin, tayo po ay namatay. Ngunit dahil daw po ngayon, na muli tayong nabuhay sa pamamagitan ni Kristo, ituon daw po natin ang ating pag-iisip sa mga makalangit na bagay. Kasi bakit po? Kapag puro pangangailangan ng mundo yung gagawin po natin, isa sa isip po natin, kung wala tayong espasyo sa mga gawain po ng Diyos, tayo din po yung mahihirapan. Kasi, ano man yung ginawa mo sa mundong ito, ikaw din naman yung aani po nito. Kung ayaw mo maglingkod sa Diyos, huwag kang maglingkod. Ikaw naman yung itatapon sa impyerno, hindi kami. Kung gusto mo maglingkod sa Diyos, maglingkod ka. Ikaw naman yung papasok sa langit. Diba po? Ano man yung gusto mong gawin sa mundong ito, gawin mo. Sabi ng mga ngaral, ngunit darating ang araw, ipagsusulit mo ito sa Panginoon. Gawin mo yung lahat ng maibigan kaakit-akit sa iyong paningin. Ngunit ipagsusulit mo ito sa Panginoon. Sa Diyos tayo huling haharap, hindi sa tao. Yung kaluluwa natin haharap sa Panginoon at hahatulan tayo ng Panginoon nakabase sa ating mga ginawa. Kaya habang buhay pa po tayo, i-focus daw po natin, ituon daw po natin ang ating mga isipan sa mga makalangit na bagay. Kasi bakit? Kapag hindi na makalangit yung bagay na nasa isip natin, yung isipan po natin minsan mapupuno ng kalaswaan, kahalayan. Di ba po, yung mga mata po natin. Napakahalaga sa isang tao na siya po ay, yung isipan niya, maituon po sa Panginoon. Dahil kapag hindi po tayo nakatuon sa Diyos, maaari po tayong matisod. Na dito po sa paglilingkod sa Panginoon, na kapag hindi ka nakatuon sa Panginoon, na halimbawa may nakagawa sa iyong kasalanan, maaaring ayaw ko na si brother, si sister kasi ganito ganyan yung kanyang ginagawa. Di ba po? Madali kang matisod. Kasi bakit hindi ka nakatuon sa Diyos? Na kapag yung kapwa mo nagkasala, huwag mo hatulan. Ipanalangin mo. Kasi bakit? Kung perfecto ka na, yung maganda. Pero kung hindi pa, ipag-pray mo din siya. Kasi bakit nagkasala na nga? Idadawin mo pa, hahatulan mo pa. Hindi mas lalo siyang magdaramdam. Di ba po? Na kapag yung kapatid mo ay nagkasala, hayaan po natin na bigyan po natin na pagkakataon siya po ay magsisi. Na halimbawa, yung araw na yun, yung nagawa niyang kasalanan, pag mo tanungin na, ikaw kasi makasalanan ka. Sabihan mo,
Mabait ang Diyos, magsisi ka sa kasalanan. Lahat tayo nagkamali, lahat tayo nagkasala. Dapat alam mo din kung paano ka patatawarin po ng Diyos. Anong gagamitin mong pangako ng Diyos para ikaw ay patawarin niya? Kasi bakit po? Maliban bang ipaalala natin sa Kanya yung pangako niya, hindi niya ito gagawin sa atin. Kasi bakit? Kung puro tayo gumagawa ng kasalanan, hindi matutupad sa atin yung pangako niya. Kasi bakit? Di ba po kayo po, kapag pinaalala sa inyo yung mga pangako niyo, naaaligaga tayo kung paano ito gagawin. Pero ang Diyos hindi maaaligaga kung paano niya ito gagawin. Nang dahil siya po ay makapangyarihan, kayang-kaya niya itong gawin. Kasi bakit po? Gustong-gusto po ng Diyos, ituon po natin yung ating isipan sa Kanya, i-focus po natin sa Kanya. Kasi bakit? Siya po lamang yung makakatulong sa atin, siya po yung may malaking magagawa sa buhay po natin. Kasi, sabi nga, ulitin ko po, na yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos, na ito daw po natin, dapat dito pa lang po tayo sa lupa, sabik na po tayo sa mga bagay na nasa langit. Dahil sinabi ni Apostol Pablo na mas higit, na mas totoo yung mga bagay na hindi natin nakikita kaysa na nakikita po natin. At yung pangalawang sinabi niya, yung mga bagay na hindi nakikita ay paglalarawan sa mga bagay na nakikita. Na ibig sabihin po, na maaaring yung hindi po, yung maaaring nakikita po natin ay mayroon din po sa langit. Pero mas higit po, yung mga bagay na hindi po natin nakikita. Di ba po sinabi sa Korinto na di pa sumagi sa ating isipan, di ba lumabas sa ating mga labi, hindi pa po natin narinig yung mga bagay na nasa langit o yung mga gagawin ng Diyos. Kaya, yamang tayo po ay dapat magkaroon po tayo ng pananabik po sa Panginoon. Kasi kapag hindi po tayo sabik sa Diyos, hindi tayo maglilingkod ng totoo sa Panginoon. Kasi kapag sabik na sabik ka sa Diyos, gustong-gusto mo siyang kausapin. Na kapag mahal mo yung isang tao, gustong-gusto mo siya laging kausap, kahit mapuyat ka, kahit magkagastos-gastos ka, kakausapin mo siya. Di ba po, nung ako nga po nun, gusto ko laging may load kasi di ba nun also yung mga Facebook eh. Yung lagi dun also yung tawag po talaga. Yung text at tawag. Yung Facebook, kunti pa lang po yung nag-ano po nun. Pero hindi pa po ako nakatanda. Ngayon po, kasi dati po kasi, kapag humihingi ka na pahingi nga ng number mo, eh ngayon tatanungin ano pangalan mo sa Facebook. Di ba po magkaiba na po, kasi mas maano na po, na hihingin mo na lang ano ba yung pangalan mo sa Facebook, na kapag naka-wifi ka, may load ka, maaari mo siyang tawagan, makikita mo pa yung mukha. Eh kapag number lang yung hiningi mo, hindi mo makikita yung mukha niya, kundi maririnig mo lang yung boses niya. Amen po, ganun po dati na, yun po, number lang po yung hinihingi ngayon yung Facebook na yun po yung pagkakaiba po, na pag gusto natin yung isang tao, hinihingi po natin para yung isang, gumagawa po tayo ng action para makuha po natin ito. Dapat ganun din po tayo sa Lord. Na yamang itinutuon natin yung ating pag-iisip sa Kanya, panabikan po natin siya. Na kahit magpuyat tayo sa pananalangin, okay lang. Kahit alam niyo po, kami po mga naglilingkod po, tayong lahat na naglilingkod sa Lord, maliban po sa inyo, kayo po, di ba po, pag nagtatrabaho po kayo, minsan yung iba, Saturday at Sunday, walang pasok. Di ba po? Pahinga nyo na po yun. Eh kami po, yung pinakapahinga po namin, fasting. Kasi, kahit sino po tanungin mo kapag, ang pinakapahinga po namin fasting, kasi sa paglilingkod sa Diyos, walang bakanting araw, walang bakanting oras. Na, lalo na po, kasi di naman po natin alam kung anong oras may tatawag sa'yo, may magchat-chat sa'yo na puntahan mo to, puntahan mo siya, ipag-pray mo to. Di ba po? Eh kayo po kapag wala na po kayo sa trabaho, maaaring wag din nyo na yun gawin. Eh pero kami po, gagawin pa po namin yun. Yung pinakapahinga po namin ay yung pananalangin at pag-aayon nyo. Kahit magkapayat-payat pa po yan. Kasi bakit po? Di ka na mag-iisip kung ano lulutuin mo. Ang pinakamahirap po yung mag-isip po kung anong ulam. Kung anong pipiliin mong ulam.
Kasi, ay, ganito, inulang ko na to, inulang ko na yun. Di ba po, kapag yung mga bagay na sa isip po natin panlupa, yung pinakamahirap po na isipin yung ulam. Kasi ganun po ako sa kanila eh. Kapag di ko na kayang isipin yung kung ano yung gusto nilang ulam, isa-isa ko po silang tinatanong. Kasi ako po yung nagluluto. Kasi bakit po, yung focus ko po makapagbasa po sila ng mahaba. Makapag-pray po sila ng mahaba. Eh, bumabawi po ako kapag tapos na po. Magpe-pray na po ako. Eh, yung pinakapahinga po namin, eh, nandun na po sa fasting. Kasi bakit po, wala ka nang iisipin pang ulam. Wala ka nang iisipin pang pagluluto. Maliban bang matapos yung pananalaman. Na yun po, mas maganda pong magpahinga po sa presensya ng Diyos. Kasi, di ba po sinasuggest din ng mga doktor na tayo po ay mag-fasting para malinis daw po yung loob po ng ating mga katawan, yung mga toxic po natin. Di ba po? Maganda po kasi mag-fasting kasi yun po, na kahit pumapayat ka ay yung sarili mo, mas lalong hindi na. Kasi ako po noon kapag pinapagalitan ako, lalo na nila, yung mga kasamahan po natin full time, pag pinapagalitan po tayo, nalulungkot ako eh. Pero ngayon kapag pinapagalitan ako, bahala kayo. Tumitingin na lang ako, okay. Pero minsan pag nakakaramdam pa po ako ng sakit ng sakit, yung parang may kirot pa, nagre-repent na ako sa Lord. Kasi bakit, Lord, bakit ganito nakakaramdam pa po ako? Normal lang po yun kasi tao po tayo. Pero dapat hindi ka na masyadong maapektuhan pa po doon. Kasi bakit? Kapag pinagsalitaan ka, alam mo naman na wala kang ginawa, Lord, ikaw na po bahala sa kanya. Pero kapag pinagsalitaan ka na alam mo naman na nagkasala ka, eh huwag ka na magsalita. Tumahimik ka na lang. Kasi bakit? Mali ka naman eh. Na kami nga po, tulad ng sinabi ko kapag nag-MCO, nung ano na naman kami. Kasi bakit po? Kailangan po kasi na mga sensitive po kasi sila. Kasi lagi po nagpipray. Lagi po nananalangin, nagbabasa. Kaya kami po, kailangan po namin na unawain. Kasi yung bagay na naabot na po nila, hindi pa po namin naaabot. Kaya kahit po sa panaginip, hindi ko po hinambing na kapantay ko po sila. Yung mga pastor, kahit po kayo, hindi ko hinambing na maging katulad ko po kayo. Kasi bakit po? Mas matatanda, unang-una, mas matatanda po kayo sa akin. Lalo na sa pagiging ko din sa Panginoon. Mas marami kayong experience at naranasan sa Diyos kaysa sa akin. Kaya, minsan nga po, nahihiya po ako. Kasi bakit? Na dapat kayo po yung nagtuturo sa amin. Kung paano yung gagawin po namin. Kaya, pag mga pastor yung kasama ko, eh, di po ako nag-aano. Gusto ko makinig lang po sa kanila. Kasi bakit? Mas marami kang mauunawaan. Na, ito po kasing Bible, hindi po lahat mauunawaan po natin kapag nagbabasa na. Kahit ako po, inaamin ko, na kapag nagbabasa po ako, hindi ko po ito nauunawaan. Yung ginagawa ko po, nagtatanong po ako sa kanila. Bakit to sinabi? Bakit ganun? Kasi bakit? Maliban bang may magsabi sa'yo, hindi mo malalaman. Kaya, gusto po ng Lord, na yung isip po natin ituon. Paano mo maitutuon yung isip mo kung wala kang word of God sa isipan mo? Diba po? Kaya napakahalaga po ng pag-memory verse. Na mahirap po siya minsan i-memorize na kapag binabasa mo na lang, pero kapag may nag-share po sa iyo, na kapag yung nabasa mo ay na-share po sa iyo, madali, doon po nagiging madali. Kasi mas lalong nagiging nare-refresh po sa iyo isipan. Na yung mga memory verse po natin, na yun po, na napapakinggan ko lang naman po sa iba. Nabasa ko, tapos napapakinggan ko sa iba, kaya nami-memorize ko. Pero kapag ako mismo yung nag-memorize, di ko po agad talaga nami-memorize. Maliban bang may magsalita po nito. Kasi po, mas lalo po siyang nagre-rema. Ang pinakamahalaga po sa paglilingkod po sa Diyos, ang magkaroon ka ng takot sa Kanya. Kasi kapag hindi nakapokus yung isip mo sa Panginoon, hindi ka rin magkakaroon ng takot sa Kanya. Na ako po, wala, kahit karunungan, wala po ako. Kaya, nung naunawaan ko po yung sinabi ng Kawikaan chapter 1 verse 7, na ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Na yung pagkatakot daw po sa Diyos, dun po tayo magsisimula. Simula pa lang po yun.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Na yun po, simula pa lang po yun ng ating mga karunungan. Paano pa po kaya kapag sumunod ka pa sa Lord? Kasi hindi ka pwedeng sumunod sa Diyos na wala kang takot sa Kanya. Kasi kapag may gusto kang bagay na gusto mong gawin, iiwanan mo ang Diyos. Pero kapag may takot ka sa Diyos, kahit may gusto kang gawin, di mo ipagpapalit ang Diyos sa gagawin mo. Kasi bakit po? Gusto mo ang Diyos, may takot ka sa Kanya. Lalo na kapag naunawaan mo na ang Diyos yung may-ari ng buhay mo. Dahil kapag naunawaan mo yung Diyos ng may-ari ng buhay mo, wala kang karapatang magdesisyon sa sarili mo. Lahat ng desisyon ay papakinggan mo sa Kanya. Kung gusto mo magnegosyo, Lord, kalooban mo po ba ito? Dahil sabi sa Kawikaan chapter 3 verse 5, 4 to 5, na ano man yung gagawin natin, i-acknowledge daw po natin siya. Na dapat, halimbawa, gusto mo itong gawin, na Lord, gagawin ko po ito para sa iyo. Kalooban mo po ba ito? Kasi kapag agad-agaran po siyang sumagot, talagang bibigay po yan sa iyo ng Diyos. Di mo po yan paghihirapan. At lalo-lalo na hindi ka mahihirapan para yun magtagumpay. Siya po mismo magbibigay ng katagumpayan. Siya po yung magpapalago ng negosyo po natin. Kaya, yun po, napakahalaga po na yung isip po natin laging nakatuon po sa Kanya. Kasi kapag nawalan po tayo ng focus sa Diyos, iba na yung mapupukusan po natin. Uulitin ko po, sa paglilingkod po natin sa Diyos, hindi pwedeng mawalan po tayo ng takot sa Kanya. Kasi kapag wala kang takot sa Panginoon, madaling ipagpalit ang Diyos. Kasi nung dati, pinakilala sa akin ang Diyos, pero di ko nakilala ang Diyos. Kasi 2019, sinesharean na po ako nun ni Pastor Akad. Tulad nga po nung sinare ko po sa inyo na nang dahil lang sa cellphone. Kaya po ako pumupunta sa church, nanghihiram lang ako. Na, yun po sa katagal-tagal nung nagsawa ako, hindi na ako umiram ng cellphone at di na rin ako nag-church. Pero nung naranasan ko ang Panginoon, nung nagkaroon na ako ng takot sa Lord, kahit di niya po ako sinabihan na magsimba ka na ulit, ako mismo yung nagdesisyon pumunta sa church. Na, pagamat nakakahiya, tuloy-tuloy lang ako sa church noon nakita ko mga baguhan pa po, sila si Annie. Mga baguhan lang po yun. Sila si Jenre, yung mga taga-Alapon. Kasi yung datihan lang po, sila si Maymay, si Sheila May, sila si Antoinette, si Daisy. Kami lang mga pamilya yung angkan po doon sa looban, kami lang po doon. Kaya pag pumunta kami sa church, kami lang din. Kasi yung buong pamilya namin, yung Estrella, Palyega, Algora, Basagre, Cambiado, ay nandoon. Pati pala sa Sakilyo, si Jenre. Kasi yung ano po namin, nagmula lang kasi sa dalawa yung pinakalola at lolo po namin, yung nanganak, dumami na po doon. Ngayon po, pero nandun po, dahil sa kami lang din po doon sa church. Pero nung nag-backslide po ako, di ko nalaman na may mga bago na po pala. Nung pag unang pasok ko sa pinto, medyo nahihiya pa rin ako. Pero isinantabi ko po yung hiya ko. Kasi bakit po? Nung naranasan ko ang Diyos, nagdesisyon muli ako na lumapit po sa Kanya. Kasi bakit po? Makukulong na nga ako di pa ako lalapit sa Lord. Di ba mo? Di ka magumilay. Di pa ako lumapit sa Lord. Di ba ka nakakulong pa rin ako hanggang ngayon. Kaya ayaw po natin nun. Kaya gusto po natin maglingkod sa Lord na, Lord, patawarin mo po ako. Tapos hanggang na, kasi September po yun hanggang sa dumating sa point na pumunta yung mga lingkod ng Diyos doon sa Balaogan noong November. Ay doon na po tayo nakapag-desisyon na. Sinabihan lang po ako nun ni Nanay Richie na, Noy, punta ka muna sa Maine. 1 buwan ka lang. Ako naman, naaano ko nun kasi nung youth camp noong 2016, nung sa JCGF, na kasi sinasama lang nila ako nun kasi, pero ayaw ko nun. Sa ano pa din naman, yung kapatid kong bunso na ospital, ay mas lalo di po tayo nakasama. Ngayon po, na sinabihan ako ni Nanay, Noy, punta ka muna sa church, sa Maine. 1 month ka lang. Yung 1 month, nag-1 year. Sabi ko, ganito mo ba na? Kasi, di naman, naiiya naman ako na umuwi. Na magsabi na, Nay, uwi muna po ako. Kasi bakit?
Sila yung nagpamasahe sa akin. Tapos sila pa din itong pauwi. Yun na po, nahiya na ako. Di na po ako nag-desisyon na umuwi. Habang tumatagal po ako sa Maine, mas lalong lumalalim na din po yung relasyon ko sa Maine. Kasi bakit po? Umaga, pagkagising, may devotion. Paggabi, may gawain. Buti nga nung nag-request si Pastor Mike na MWM na lang yung gawain natin. Dati gabi-gabi po doon yun po. Na mas maganda po doon. Kasi po, yung gusto ko pong umuwi po noon. Yung Friday po ako doon nakapunta pagka Saturday ng umaga, sinabihan agad ako nun ni Pastora Rose, marunong ka ba maglinis ng CR? Tagalinis lang pala ako ng CR dito Sabi ko, uwi na lang ako. Tagalinis lang pala, tagahugas. Pero habang ginagawa ko po yun, unti-unti po akong natututo. Na yung nakikita ko po sila paano mag-pray, paano mag-fasting. Ang pinakamahal pa po doon yung nabigla po ako na bago pa lang po ako tapos mag-fasting ka 3 days and 3 nights. Straight po yun. Yung pinag-pray ko, unang Lord, sana hindi ako makatulog. Kasi pag nakatulog ka kasi, baliwala yung ginagawa ko. Na yun po, kahit di pa po natin kayang makipagsabayan sa kanilang mag-pray, ay pilit po natin silang inaabot. Yung nagdidesisyon po tayo na makasunod po sa kanilang mga ginagawa. Dapat ganun din po tayo. Nasa isip po natin yung mga bagay ng panlangit. Kasi kapag tayo dito sa lupa, hindi tayo marunong magbigay karangalan sa Diyos, hindi natin mapaparangalan ng Diyos sa langit. Kasi kapag pumasok ka sa langit na hindi ka marunong sumamba sa Diyos, paano mo siya sasambahin? Hindi ka tatanggapin po doon. Baka maging katulad ka ng mga tao na inanyayahan na yung sa kasalan na yung may isang tao na hindi nakadamit pang kasal, pinalabas po siya ni Jesus. Lumabas ka, itapon ka pugon ng apoy. Mangangalit ang iyong mga ngibig. Ganun din po yung gagawin po sa mga tao na ayaw sumunod po sa Diyos ng totoo. Na itatapon tayo sa impyerno kapag di tayo naging totoo sa Panginoon. Kaya habang dito pa tayo sa lupa, isa-isip na po natin yung mga bagay na panlangit. Lagi nating aalalahanin na tayo ay hindi permanente sa mundong ito. Lahat makakaranas ng kamatayan at yung tunay na tahanan mo, sabi ni Apostol Pablo, ay yung langit. At sinabi ng Panginoong Hesukristo sa John chapter 14 verse 1, 2, and 3, siya po ay naghanda ng iyong titirhan. Ipinaghanda ka pa po ng Diyos. Kaya malapit ka sa tirahan na mayroon ka. Kung wala kang mansion dito, sa langit mayroon. Kung wala kang ginto, gold, kayamanan dito sa langit mayroon. Kaya ang Diyos po lagi nating isa-isip. Kasi bakit po, kapag hindi ka nakapokus sa Lord, ito po yung mararanasan po natin. Sabi po kasi sa John chapter 16 verse 33. Basahin ko na lang po para. Ito po kasi maganda po ito. Dahil lalo kapag minsan nag-aalinlangan, nakakaranas ng pagsubok. Minsan ito po yung kinukot po natin. Kapag nakakaranas po tayo ng pagsubok. Sinabi po sa John chapter 16 verse 33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tipayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Na dito daw po sa mundong ito, hindi tayo exempted sa mga kapighatian. Hindi pwede na walang uusig sa'yo, walang sasalita sa'yo ng hindi maganda. Kung paano daw po si Jesus nakaranas, ganun din daw po tayo. Ngunit ito po yung sinabi po ng Diyos na pagtagumpayan na daw po niya ang mundong ito. Na napagtagumpayan po ng Diyos yung mundong ito, kaya sabi niya na, ulitin ko lang po, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Makakaranas daw po tayo ng kapighatian sa mundong ito.
Pero ito daw po yung dapat natin gawin. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko ng mundong ito. Ibig sabihin, pagamat nakaranas tayo ng kapighatian, napagtagumpayan na ng Diyos yung mundong ito. At tayo din po ay magtatagumpay sa mundong ito. Sabi po sa 1 John chapter 4 verse 1 John chapter 5 verse 4 to 5 na ang sino mang sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay sila lamang yung nagtagumpay. Na kung tayo daw po ay sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, isa tayo sa nagtatagumpay sa mundong ito. Ibig sabihin, kapag wala ka sa Diyos, hindi ka totoong tagumpay. Pero kapag sumasampalataya ka sa Diyos, ay talagang mananagumpay ka. Tulad ng sinabi sa Romans chapter 8 verse 37, na you are more than conqueror. Di ba po? Nasa mundong ito, mananagumpay ka. Sabi sa Isaiah 54 verse 17, na kapag tinatakot ka ng diablo na magkakasakit ka, sabi ng Isaiah chapter 54 verse 17, na kahit wala pang sandatang nahuhulma sa mundong ito na tatalab sa iyo. Ibig sabihin, siya daw po yung baluti po natin. Siya yung kalasan natin. Kung ang Diyos po ay di tinabla ng sakit karamdaman, ganun din daw po tayo. Walang sakit karamdaman na tatalab. Na kapag nasabihan ka ng diablo na mahirap ka, sabihin mo naman yung sinabi ng Diyos na sa 2 Corinto na si Jesus ay naging mahirap para tayo ay magsipagyaman. Na sabihan ka ng diablo na, buntot ka lang naman ng pagpapala. Hindi sabihan mo ng pangako ng Diyos sa Deuteronomy chapter 28 verse 30 na ikaw yung ulo ng pagpapala, hindi ka buntot. Di ba po? Kapag may sinasabi yung diablo sa'yo, ay dapat sabihin mo din yung sinabi ng Diyos sa buhay mo. Di ba po? Na kapag gusto ng diablo na magtiwala ka sa iyong sarili, dapat alam mo yung salita ng Diyos. Sabi niya sa awit 20, chapter 20, verse 7 na, kung yung mga tao, yung mga mandirigma, ay nagtitiwala sa mga karwahe na pandigma, ngunit sinabi ni Haring David, aalalahanin ko ang pangalan ng Panginoon na aking tagapagligtas. Nasa panahon na sa panahon na kagipitan, alalahanin mo ang Panginoon na iyong tagapagligtas. Dahil siya po yung tutulong po sa atin. Napakahalaga na mayroon po tayong mga pangako ng Diyos na panghahawakan. Dahil anuman yung maranasan natin sa mundong ito, ito po yung isasabi natin sa Kanya. Dahil kung hindi po mahalaga yung memory verse, hindi po ito babanggitin ni Jesus. Di ba po nung tinukso po siya ng diablo, sige nga, kung ikaw yung anak ng tao, gawin mo tinapay yung bato. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat namumutawi at lumalabas sa bibig ng Diyos. Di ba po, na sinabi ng diablo sa kanya, sinabi ng kasulatan na magpatihulog ka at ang mga paa mo ay hindi matitisod sapagkat iingatan ka ng mga anghel. Yun po yung sinabi ng diablo ay nasa aklat po yun ng awit 91 verse 1 to 13. Na ngunit mali lang po yung pagkakakot niya. Na yung diablo gusto niyang subukin ng Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag mong subukin ng Panginoon. Dahil sabi po doon, kapag sinubok mo kasi yung Panginoon, talagang di kayo iingatan ng Diyos. Pero kapag hinayaan mo na yung pagsubok na yun na pinagdadaanan mo, ipagkatiwala mo sa Diyos, doon ka iingatan ng Panginoon. Kaya napakahalaga po ng pag-memory verse natin. Kasi ito po yung sandata po natin. Na kapag may sinabi sa inyo na ikaw lang yung tumawag sa sarili mo, na hindi ka pinili ng Diyos, nagkakamali sila. Paalala mo sa kanila yung sinabi ng Isaiah chapter 43 verse 1 na tinawag ka ng Diyos sa iyong pangalan. Na kapag sinabi ng diablo na hindi ka iniingatan ng Diyos, hindi ka niya nakikita. Isabi mo yung sinabi ng Kawikaan chapter 5 verse 21. Si Yahweh, ang kanyang paningin sa tao ay laging nakatingin, bawat oras, bawat saglit. Ibig sabihin, bawat oras, bawat saglit, lagi po tayong tinitingnan ng Diyos. Kaya lagi niya po tayong tinitingnan kasi gusto niya po tayong ingatan. Kaya sa mundong ito, makakaranas tayo ng kapighatian, pero tibayan mo ang iyong loob.
panghawakan mo yung pangako ng Diyos dahil si Jesus daw po nagtagumpay na sa mundong ito, kasunod po tayong magtatagumpay. Kaya yun po, na yung pamagat po natin, hindi makakaranas ng kamatayan ang mga taong nagipag-isa na kay Kristo. Dahil sinabi po sa aklat ng John chapter 8 verse 51. Ito po kasi yung sinabi po dito. Sabi po sa aklat ng John chapter 8 verse 51. Pakatandaan ninyo, ang tumutupad ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman. Uulitin ko po. Sabi po sa John chapter 8 verse 51, pakatandaan ninyo, ang tumutupad ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman. Lagi daw po natin tandaan. Huwag nating kakalimutan, kundi pakatandaan daw po natin. Ang tumutupad ng kanyang salita, hindi lamang po nakikinig ha, kundi tumutupad, nagsasagawa, nagsasapamuhay, ay hindi daw po makakaranas ng kamatayan. Kasi, ito po, sabi sa John chapter 11 verse 25 to 26, sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Nagtatanong ang Diyos, naniniwala ka ba sa sinabi ko? Dahil siya daw po yung buhay at na kahit daw po tayong mamatay ay muling mabubuhay. Bakit niya po yung sinabi? Kasi si Jesus po ay namatay at siya po ay muling nabuhay. Sinabi ng Roma chapter 8 na yung Espiritu ng Diyos na bumuhay sa Panginoon ang siyang ring Espiritu na bubuhay sa atin. Na yun po, napakahalaga po. Ulitin ko po yung pamagat natin. Hindi makakaranas ng kamatayan ng mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Na dapat nung nakipag-isa ka kay Kristo, lagi mong pakatandaan na yung tumutupad ng kanyang salita ay hindi daw po makakaranas ng kamatayan. At pagdating sa John chapter 11 na mamatay man daw po siya, yung physical nating pangangatawan, tayo ay muling mabubuhay. Ganun po makapangyarihan yung ang Diyos. Na kaya, yamang nakipag-isa na po tayo sa Lord, huwag na po tayong hihiwalay pa. At tulad ng sinabi, dahil kapag humiwalay po tayo sa Lord, tayo naman yung mapapahamak, hindi ang Diyos. May naunawaan po tayo? Kaya muli po, yun po, napakabuti po ng ating mahal na Panginoon. Hanggang po na lamang po kasi na yun po, na yung conclusion po natin dyan, chapter 11, verse 25-26, na kahit daw po tayo mamatay, ay muli po tayong bubuhayin ng Diyos. Nang dahil nagipag-isa po tayo sa Diyos, siya po yung bubuhay po sa atin. Kaya matatawag po tayo na, kaya sinabi po ng John chapter 3, verse 16 na may buhay na walang hanggan, yung mga taong sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya kung hindi ka sasampalataya sa Diyos, may walang hanggang kaparusahan na naghihintay sa atin. Sige po, tayo po ay umuko at tayo po ay manalangin. Pumapangyan. Salamat po sa umaga po. Pinaunawa mo po sa amin ang iyong mga salita. Na napakahalag ng pakikipag-isa po namin sa dahil sa mundo po ito na makakaranas kami ng kapighati ang kalungkot. Hindi namin magugustuhan ang lahat ng salita na mapapakinggan po namin. Ngunit salamat sa iyong mga pangako. Na nagbigay po sa amin ng lakas ng loob para harapin po. Ang mga lahat po na nandito, ang lahat po na nakakapanood po, Panginoon, abutin mo po ang kanilang mga.
Sabi mo hindi maiksi ang iyong kamay para hindi kami maabot. Hindi ka bulag para hindi kami makita. Ama, marami pong salamat na sa umaga po na napakabuti mo. Nakamit kahit kami ay nagkulang, nagkamali, nagkasala, ay nariyan ka para ito po ay punuan at kami ay patungan. Nasalamat mo ng bawat salita na aming napakinggan sa umaga po. Ito po ay iukit mo sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Pinapaalala po namin sa iyo yung sinabi mo sa aklat ng Pilipos chapter 1 verse 6. Na sinabi mo ang lahat ng mabuting bagay na pinagsimulan mo sa amin ay tatapusin mo. Ama, nandito po kami. Tapusin mo po sa aming mga buhay ang kalooban na inatang po sa aming mga buhay. Salamat po, pinago mo na po ang aming mga isipan, ang aming mga puso, ang aming mga lakad. Salamat po, Panginoon, sa iyuan mo po ang lahat ng aming napakita. Pagpalain mo yung lahat na nanood, yung lahat na nandito, Panginoon. At sa aming pansamantalang pagkahiwa-hiwa, sabi mo sa awit 91 verse 11, isusugo mo ang iyong ama para kami ay ingatan at protection. Sabi mo sa 2 Timoteo chapter 4 verse 8, ikaw ang mag-iingat sa amin sa lahat ng uri ng kasama. At ikaw rin ang maghahatid sa amin ng ligtas sa iyong kaharian. Itong mga salita mong tunay at totoo, Panginoon, ay aming pinanghahawa. Ay Ama, nandito po kami. Nagbabalik po sa iyo ng karangal. Mula sa iyong lingkod, Pastora Richie Edrado, tanggapin mo ang mataas na papurit pagluwalhati. Sa pangalan ng Jesus, everybody say, Amen. Sige po, God bless you. Praise God. Sige po, para po sa pangwakas po na panalangin, tayo po ay minsan pa po ay tumayo. Hallelujah, Jesus. Ayan, sige. Sige po, minsan po taas po natin ang ating mga kamay. Aming Panginoon, Diyos natin nakapangyarihan sa lahat. Tuloy nga maraming salamat po sa patuloy mong paalala sa amin na lagi po namin tuon ang aming mga isipan sa mga bagay na makalangit, Panginoon. Tuloy nga salamat po, Panginoon, ikaw patuloy na nangaral, nagturo sa bawat isa sa umagang ito, mula po sa buhay po ng aming mahal na kapatid, mula po sa buhay po ni Brother Mark Anthony Estrella, Panginoon. Patuloy mo siyang pagpalain, patuloy mo siyang gamitin mightily sa iyong ubasan, Panginoon, na patuloy mong gamitin ang kanyang buhay para sa kaligtasan po ng mas marami pa pong kaluluwa. Tuloy ng dakila ka, patuloy namin pinupuri yung madalang pangalan. Salamat po, Lord, sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan na aming patuloy na inaangkin mula ngayon at magpakailanman. Muli, tinataas namin sa iyo lahat ng papuri, pagluwalhati, pasasalamat sa tanging pangalan ng Jesus at tumagsabi ng Amen! Praise the name of Jesus. Sige po tayo po yung nagkamayan. Batiin po natin ang lahat ng bawat isa na rito. Yes, O God. Hallelujah. Sige po tayo po magkamayan. Maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon. Praise the name of Jesus.